Dumating na ang araw na pinakahihintay mo. Eto na yun eh. Ni hindi ka na makatulog kakahintay ng release date ng iyong bagong big bike. Kunin na ba natin yung motor? Gigil ka na mailagay sa garahe mo ang pinakaaasam mong big bike at ang makita siyang nakatambay lang dyan. Kumpleto ka na sa requirements. At may pera ka na rin panglabas ng motor. Yung tipong pakiramdam mo nasa alapaap ka na sa sobrang saya at pagkaasam na maiuuwi mo na ang pinakapinapangarap mong big bike. Ang hindi mo alam, may mga kakaharapin ka pa palang mga gastusin. Meron pa rin? You see mga katodo, hindi lang sa paglabas ng motor mo matatapos ang mga gastusin mo. Tara, dalhin natin to sa daan at pag-usapan natin ano ba ang mga dapat mong paghandaan ngayong ikaw ay nagmamay-ari na ng isang big bike. Let's go! What is up mga katodo, magandang araw sa inyong lahat. So guys, ito Expressway Gaming na naman tayo ngayon. Saktong-sakto to at sa ating napagdiskusyonan kanina sa ating vlog, sa ating intro, kasama ito sa topic natin today. And kumusta kayo guys? Kumusta kayong lahat? Una, magpapasalamat pala muna ako sa lahat ng mga nanood nung huli nating vlog. Thank you so much guys. And sa mga bagong subscribers natin, as of this vlog, nasa 360 subscribers na tayo. I'm so thankful. Maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga katrabaho ko na pinilit kong mag-subscribe. Shout out sa inyo mga katodo. Alright, so today pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mo, ikaw katodo, na dapat mong paghandaan dahil ikaw ngayon ay may pera na at bibili ka na ngayon ng bago mong big bike. So, isi-share ko itong experience ko na ito sa inyo based on experience ko nung kinuha ko yung bike at nilabas natin yung bike. Ang unang-una mong paghahandaan, mga katodo, siguro ito sa pili lang, or possibly magiging subjective to sa kung anong bike ang kinuha mo. Ang unang-una mong paghandaan, mga katodo, ang gas consumption. So, gas consumption, handa ka na ba? Kasi kung ang bibilhin mo ay inline 4, i-expect mo na talagang mumugas. Ang tawag nga nila, mumumug talaga ng gas yan. I-expect mo na hindi ganoon kamura ang gas. Well, technically hindi naman talaga mura ang gas, pero expect mo na ang consumption medyo malakas talaga, mga katodo, kapag ka inline 4. Kaya ako sinabing magiging subjective yon sa kung anong pipiliin mo na motor. Kasi may mga motor naman na tipid din talaga, or big bike na tipid din talaga. Yung mga 2-cylinder, like example Ninja 400, yung mga medyo mababang cc at hindi inline 4, talagang mas mura ang gas consumption compare dito sa mga nasa litro. So yan ang unang-una mong paghandaan. Isa sa paghahandaan mo ang toll, ang expressway fees or toll fees. Kasi kasama yan sa ipapasok mo sa budget mo kapag ka ikaw ay magra-ride. Depende pa yan sa kung gaano kalayo. So mga budget mo sa toll niyan, mga every labas mo at least dapat meron ka mga around 500 to 1,000 na budget mo, kasi balikan yan. Pangatlong paghahandaan mo, mga katodo, ay ang PMS ng iyong pinakamamahal na motor.
So ang PMS ng mga big bikes at mga litro is around 5,000. So 4,000 to 5,000 pesos. Yan yung budget or dapat mong i-budget para sa iyong PMS. Ang PMS naman ay hindi naman siya monthly, no? So depende yan. Ang paghahandaan mo is yung first 1,000 or first month, and then yung second PMS mo is first 6 months or 6,000 kilometers, whichever comes first. And then the rest niyan parang yearly or I don't know how many miles na after that. Tayo kasi medyo hindi pa tayo familiar kasi 4 months pa lang sa atin yung bike. Ang pinaghahandaan ko ngayon is yung ika 6 month this coming December. So mga roughly around mga ganun nga 4,000 to 5,000 pesos yan kasi yung huli nating pagpapa PMS nasa around that amount. Tapos paghahandaan mo rin ang mga upgrades or updates, accessories sa motor mo, mga kailangan mong dapat ilagay, mga slider, radiator guard, lever guards para sa motor mo, tank pad, tank grips. So yun ang mga accessories na kailangan para ilagay mo sa iyong motor para, di ba, kung ano mang mangyari safe yung motor mo in case of mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Wag naman po sana, no? So at least protektado ang motor mo, protektado ka rin, which is our topic from our last vlog, di ba? Another gastos mga katodo na paghahandaan mo syempre ang safety mo, ikaw mismo. So paghahandaan mo ang mga gears mo, gloves, jacket, riding pants, boots, of course helmets, undershirts, mga ganon, mga balaklabas. Tapos dahil malakas-lakas na yung magiging bike mo o mabibili mong bike, kailangan mo na talaga ng mga extra protection. So medyo upgraded na ngayon yung mga bibilihin mong mga helmets. So medyo mapapagastos ka rin on that point. Pero syempre, sabi nga nila na mas gugustuhin mo bang magtipid para sa iyong gears kaysa naman gumastos ka ng malala sa ospital, di ba? So isa yan sa posibleng or dapat ikonsidera mo bilang ikaw ngayon ay magkakaroon na ng big bike, di ba? Meron nga tayong subscriber, si Sir Warren. Sir Warren, may kwento ko lang, no? Na-admire ko yung pag-share sa akin ni Sir Warren about 2 years pa lang, guys. 2 years bago niya bilhin yung big bike niya, kompleto na siya sa gears. So imagine mo, ang paghahanda niya is ahead of time. Kasi nga naman ang paglabas ng motor ay hindi, or ang pag-release ng motor mo hindi naman ganon kadali. Gastos na yun agad. And then if during that time ka palang bibili ng mga kailangan mo, baga mabigatan ka na kasi nga naglabas ka na ng pera, di ba? Isa pa sa kailangan mong paghandaan mga katodo, no? Apart from financially, no, kailangan mong paghandaan nyo na physically. Ay, question nyo, ano ba physically? Ano bang mga dapat paghandaan natin physically? Marami actually mga katodo. Again, magiging subjective na naman to sa kung anong bike ang kukunin mo, no? Physically, kailangan mo maging handa kasi kung kagaya ko na ganito kabigat na bike ang kukunin mo, talagang kailangan mong ihanda ang sarili mo ng malala. Kasi itong bike na to ay napakabigat, nasa 238 kilos siya. So kailangan physically fit ka somehow kasi ang pagtutulak-tulak nito, parking, at lalo pa ako na maliit akong tao, so kailangan ko talaga ng extra lakas dahil mabigat siyang itulak-tulak. Another one physically na kailangan mong paghandaan
talagang mangangamoy pawis ka kung hindi ka sanay sa motor. Kahit na anong pabango mo dyan, pag nakasampa ka na sa motor, talagang pagpapawisan ka, matutuyuan ka. So ihanda mo ng mga extra damit mo para magpalit ka ng damit, lalo na kapag magra-ride ka. Kumbaga sabi pa nga nila, mga ganong datingan tiis pogi. Kasi may big bike ka, talagang tiis pogi mga katodo. Totoo yan. So kung ating susumahin marami talaga ang mga paghahanda. Marami ang mga paghahandang kailangan gawin. Especially tayong ginusto nating magkaroon ng big bike. So ayun na nga mga katodo, sa lahat ng mga napag-usapan nating paghahanda kanina, no? Kahit pa sabihin mong medyo stressful pala, no? Stressful ng onte yung mga pagdadaanan mo after mo makuha yung big bike. Ito po ay hindi pananakot mga kaibigan, mga katodo. Hindi po yan pananakot. Definitely, huwag kang matakot na ay ang dami palang paghahandang kailangan, no? Ito po ay isang reminder para sa atin, para sa iyo na kukuha na ng big bike, para mapaghandaan mo in the future na ito pala ang mga kailangan ko pang mga gawin at paghandaan emotionally, physically, financially para sa pagkakaroon ng big bike. But then again, ito po ay mga suggestions lamang. Ito po ay based sa ating napagdaanan mga katodo, no? At syempre mga katodo, congratulations sa iyo na nagde-decide na ngayon or andyan na, ready na lahat para sa pagkuha mo ng bagong motor. Congratulations sa iyo. Sa lahat ng mga pinagdiskusyonan natin sa paghahanda na yon, sa mga stressful na mga mga upcoming gastos para sa iyo, hindi naman yan magiging baliwala yan mga katodo. Baliwala yan sa saya, sa adrenaline, sa kapayapaan na ibibigay sa'yo ng bago mong motor. Wala ni katiting yun na mga iisipin mo. Ang iisipin mo lang kung paano ka magra-ride at kung paano ka mag-i-enjoy sa pagra-ride. So once again, congratulations sa'yo. Naway nakatulong yan sa iyong paghahanda. At siguro hanggang dito na lang tayo mga katodo. Please do like, share, comment, and please subscribe to our channel. At i-ring mo na rin yung notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng mga uploads natin at mga posts natin. Alright? Also, don't forget to follow us at Facebook at Todomo TV. And also, we do have a TikTok, Todomo TV. So guys, thank you so much once again sa lahat ng ating mga pangarap. Maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out mga katodo. Woo!